mahigit 300 flights, na ang naranasan, KO local man o international. At kung may isang bagay, akong natutunan ito yun hindi lahat ng tinatawag na travel essential ay ligtas practical o allowed. PA sa biyahe ngayon marami. Sa mga dala natin ay gawi lang na kasanayan na akala. Natin safe naman to o lagi KO naman. Itong dinadala dati pero ang hindi alam ng karamihan nagbabago. Ang rules at mas humihigpit, ang airport security bawat taon may mga gamit na dati ay normal lang ilagay sa bag. Pero ngayon pwedeng kanang madalay ma-question SA security. O mas malala ma-confiscate mismo. Sa harap mo walang refund, walang sorry at minsan ikaw PA. Ang magmumukhang may mali kaya sa video na ito ibabahagi ko. Ang mga travel essentials na hindi KO na dadalhin. Sa 2026 mga bagay na tinigil, KO na hindi dahil maarte ako kundi dahil ayokong masira. Ang biyahe KO dahil lang sa isang gamit, hindi ito tungkol say pagiging minimalist lang ito ay tungkol SI mas mabilis na airport experience. Mas konting stress at mas ligtas na biyahe at pakinggan mo to. Ang item number 2 sa listahang ito, doon mismo ako naharang SA security, hindi dahil may masama akong intensyon kundi dahil luma na. Ang gamit at hindi ko alam na may bagong rules na pala. Kaya kung ikaw ay madalas mag-travel nagbabudget, airline may carry. Unlang o simpleng ayaw ng abala, say airport importante, ang video na ito para sa'yo. Manood ka hanggang dulo dahil baka may isa sa mga gamit na dala mo rin ngayon na pwedeng magdulot ng problema. Sa susunod mong lipad, simulan na natin number 1. Huwag nang magdala ng maraming charging cords unang-una SA listahan ng mga tinigil KO ng dalhin sa biyahe ay ang sandamakmak na charging cords. Kung dati parang normal lang magbaon ng 3, 4 o 5 cable, I say para SA phone, SA laptop, SA power bank at may extra PA just in case ngayon malaking pagkakamali na yun aminin natin ilang beses mo na bang binuksan ang bag mo sa airport at ang bumungad ay gusot-gusot na mga kable nakakainis, nakaka-stress at higit sa lahat sayang sa space. Dati dala KO lahat USB a USB-C. Lightning adapters, converters, akala KO prepared ako. Pero ang totoo ako lang, ang nagpapabigat. Sa sarili kong bag ngayon, iisa na lang. Ang dala KO, isang universal multi-tip charging. Cable, isang cable na pwedeng USB-A, 0 USB-C at may iba't ibang connector na built-in. Na ibig sabihin, isang cable phone, isang cable laptop, isang cable power bank. Isang cable, kahit anong device. Tapos, ang problema bukod sa mas magaan ang bag, mas mabilis din. Ang galaw ko sa airport kapag security check, wala nang kalat na kailangang isa-isahin kapag say. Aeroplano isang kuha lang nakakabit agad. At ito ang madalas hindi napapansin. Nang iba mas kaunting cords, mas kaunting pwedeng masira o mawala, hindi mo na kailangang mag-isip ng nasaan na. Yung pang phone, oops na iwan. KO ata yung pang laptop. Kung may isang simpleng upgrade, na pwede mong gawin bago ang susunod. Mong biyahe ito na yon at habang nanonood ka gusto. Kung itanong sa'yo ano, ang isang travel essential na never mong nakakalimutang dalhin ay comment mo. Sa baba baka makatulong din say, ibang manlalakbay number 2, lumang power bank. Tahimik pero delikado susunod sa listahan ng mga hindi ka na dinadala sa biyahe ay ang lumang power bank at ito. Ang totoo dito ako mismo naharang SA security. Dati may power bank ako na ilang taon. KO ng gamit maayos PA gumagana. PA never akong nagkaproblema kaya akala KO safe PA rin hanggang isang araw bigla akong pinatabi. SA airport, tiningnan nila. Ang power bank KO walang malinaw na label, walang watt-hour marking at luma na. Ang model doon KO lang nalaman na may mga power bank na recalled na pala at banned na ng ilang airlines. Kahit gumagana PA sila, hindi dahil sira, kundi dahil mas mataas ang risk na mag-overheat o magliyab. Lalo na SA aeroplano. Ang problema sa maraming lumang power bank, wala silang temperature monitoring system. Ibig sabihin, kapag uminit sila ng sobra, walang automatic shutdown delikado. Yan SA loob ng aircraft, kaya ngayon mas mahigpit na. Ang mga airline at airport security simple lang. Ang rules under 100 watt-hours. Okay, walang issue 100 to 160. Watt-hours kailangan ng airline approval lagpas. 160 watt-hours bawal talaga. Pero kahit pasok ka SA watt-hours, kung luma na ang power bank wala. Ang label o walang safety certification pwede PA rin itong makonfiscate. Kaya, ang dala KO na ngayon ay modern power bank. Na low heat may malinaw na watt-hour. Label may temperature. Control at automatic shut off. Design talaga siya para sa air travel. Walang tanong, walang abala. Isang mahalagang paalala. Power banks ay laging say carry on lang.
Hindi say check luggage bago ka mag-pack, silipin mo. Ang powerbank mo ngayon, tanungin mo. Ang sarili mo sigurado, BA akong papalusutin PA to SA Airport. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting mag-upgrade kaysa masira. Ang biyahe mo, number 3, wired headphones. Hindi na kailangan pangatlo sa listahan ng mga tinigil ka o nang dalhin sa biyahe ay ang wired headphones dati automatic. Yan, SA bag KO, just in case kailanganin para SA in-flight entertainment, pero ngayon halos hindi na maraming modernong eroplano na ang may Bluetooth-enabled screens, ibig sabihin pwede mo ng i-connect. Ang wireless earbuds mo diretso, SA screen ng eroplano walang wire. Walang buhol, walang stress at aminin natin, mas matagal mo pang inaayos ang gusot ng wired earphones kaysa sa aktual mong pakikinig. Ilang beses mo na bang hinila sa bag tapos buhol-buhol na? Parang spaghetti nakakaubos ng pasensya. Lalo na kung siksikan at nagmamadali ka sa mga rare na pagkakataon na mapunta ka sa lumang eroplano na walang Bluetooth. Huwag kang kabahan karaniwan, nagbibigay PA rin ng libreng wired headphones. Ang flight attendants at kung wala man may options ka PA rin manood gamit ang sarili mong phone o tablet na nakakonect. Say wireless earbuds mo o bumili ng murang earphones on board. Kung talagang kailangan isang mahalagang tip, kung wireless lang, ang dala mo gumamit ng anti-lost strap o silicone tether kapag may isang earbud na dumulas at nahulog. Sa pagitan ng upuan, good luck na lang. Kung makuha mo PA, yun sayang pera at sayang oras personal kung gusto. Ang magnetic straps dahil kapag tinanggal mo, ang earbuds kusa silang nagdidikit. Hindi basta-basta nahuhulog bottom line. Kung hindi ka naman mahilig sa in-flight entertainment system at may sarili kang device, walang dahilan para magdala PA ng wired. Headphones, mas kaunting gamit, mas magaan. Ang bag, mas kaunting kalat, mas relax. Ang biyahe at SA travel comfort at simplicity ay panalo number 4. Hidden sling o fanny pack SA ilalim ng jacket. Pang-apat sa listahan ng mga hindi ko na dinadala sa biyahe ay ang hidden sling or fanny pack na tinatago SA ilalim ng jacket. Aminin natin, marami SA atin ang gumagawa nito para makalusot ang extra items ng hindi binibilang-bilang personal item. Dati gumagana PA. Ang trick na ito ngayon, hindi na ang totoo, sanay na ang mga gate agents. Bago ka PA makapasok ng eroplano, tinitingnan na nila ang galaw ng mga pasahero, lalo na kung may nakabulk na jacket o mukhang may tinatagong bag sa loob. Kapag nakita nila yan habang boarding, bibilangin ito bilang second personal item at pwede kang piliting mag-gate check ng carry-on. May katumbas pang dagdag, bayad minsan 4,000 piso. Pataas depende sa airline, masakit o iwasan. Kaya imbes na mag-sneak ng extra bag, binago KO. Ang strategy KO, ang ginagamit KO na ngayon ay travel clothing na may built-in storage, mga damit na may hidden pocket, say waistband o SA gilid sapat para say cellphone, earphones, maliit na wallet, snacks. Hindi siya halata. Hindi siya binibilang-bilang bag at higit. Sa lahat walang issue. Sa gate isa pa mas komportable PA. Hindi ka na nakalayer ng bag. Sa loob ng jacket na mainit at mabigat, mas malinis, tignan mas maayos. Ang galaw, importanteng paalala, huwag umasa sa palulusutin naman mentality. SA Airport, hindi. Yan strategy, sugal yan kung gusto mo ng stress-free boarding. Sumunod ka SA rules at mag-adjust ka ng matalino, mas tahimik. Ang biyahe kapag wala kang tinatagong kailangang ipagtanggol. Number 5. Pagdadala ng cash, hindi na practical pang 5. Sa listahan ng mga hindi KO na dinadala sa biyahe ay ang cash. Dati pakiramdam natin mas safe kapag may hawak na pera, pero say totoo lang, hindi na practical. Ang cash SA modern travel, simulan natin. Sa aeroplano, maraming airlines ngayon ang completely cashless, ibig sabihin kahit gusto mong bumili ng kape, snack box or kahit instant noodles, hindi ka makakabayad ng cash. Kailangan nakasave na ang card mo. SA airline app bago. PA mag-take off. SA airport naman ganun din. Yung direction mas marami na. Ang self-checkout kiosks, card-only food stalls, automated vending machines at eto. Ang pinaka-importante kapag nawala ang cash mo tapos na walang tracking, walang refund, walang tatawagan at kung manakaw PA mas masakit sa card, iba. Ang usapan may instant transaction alerts, fraud. Protection at option na iLock ang card gamit lang. Ang phone mo mas kontrolado, mas secure. Bukod PA dyan may rewards ka, PA points, miles, cashback habang gumagastos ka, samantalang ang cash papel lang na nawawala. Ang value habang hawak mo para sa international travel ganito. Ang ginagawa kayo, hindi ako nag-e-exchange ng malaking halaga bago bumiyahe pagdating KO sa destination. ATM withdrawal lang gamit, ang debit card mas maganda. Ang exchange rate ng ATM kaysa airport money changers,
Isang mahalagang tip kapag nagbayad ka gamit, ang card SA ibang bansa laging piliin. Ang local currency huwag mong piliin. Ang convert to PHP option. Karaniwan pangit ang rate at may hidden fees bottom line. Ang cash ngayon ay back up na lang, hindi na pangunahing travel tool, mas ligtas, mas simple at mas matalino. Ang biyahe kapag card, ang gamit mo. Number 6, matitigas na electronics at makeup case. Sayang SA space pang-6. Isa listahan ng mga hindi ko na dinadala sa biyahe ay ang mga matitigas at structured na electronics. Or makeup cases, maganda sila tignan, oo, pero SA totoong travel situation, hindi sila practical. Sa panahon ngayon na mas mahigpit ang airlines SA carry-on size at maraming basic economy tickets na personal item lang. Ang allowed bawat sentimetro ng bag mo ay mahalaga. Ang problema sa mga hard cases, hindi sila flexible, kumakain sila ng space kahit hindi puno buo PA rin ang laki, ibig sabihin na sasayang ang espasyo na pwede sana para sa ibang gamit. Kaya ang ginawa kayo, lumipat ako sa simple pero epektibong solusyon. Ziploc bags, oo seryoso ako, Ziploc bags. Ang gamit kayo ngayon para sa electronics, cables, makeup, in-flight essentials, bakit clear kita agad ng security. Ang laman flexible, sumusunod sa hugis ng bag, magaan, walang dagdag bigat, mas mabilis. Ang security check dahil hindi na nila kailangang hulaan. Kung ano ang nasa loob, may isa pa akong ginagawa na sobrang helpful. Sa aeroplano bag inside a bag system, may isang maliit na Ziploc bag ako na nasa loob ng personal item. KO, doon ko nilalagay ang earphones, snacks, eye mask, lip balm kapag nasa upuan na ako, isang kuha lang, wala ng hukay-hukay. Sa bag habang siksikan, bonus PA, ginagamit ka rin. Ang Ziploc bags para sa basang damit, maruruming damit. Sapatos na ayaw kong dumikit. Sa ibang gamit, mura na madaling hanapin at sobrang versatile minsan. Hindi mo kailangan ng mamahaling organizer. Para maging organized, kailangan mo lang ng simple, malinaw at flexible na solusyon, lalo na sa biyahe. Number 7, overpriced. Travel size toiletries, hindi sulit. Pang-7 sa listahan ng mga hindi KO na dinadala sa biyahe ay ang mga overpriced travel size toiletries na makikita sa pharmacy o grocery travel section. Mukha silang convenient, pero kapag tinignan mo ng mabuti, hindi sila sulit, maliit na bote, generic na brand, pero 4 to 5 times ang presyo kumpara SA regular size at ang mas masama PA madalas. Hindi pahiyang sayo ang laman, kaya ang ginagawa KO ngayon ay simple lang dinidecant KO. Ang mga produktong gamit KO na talaga sa bahay. Papunta SATSA approved refillable containers ganito. Alam kong hiyang sa balat at buhok kao. Ang dala KO, walang surprise breakout o irritation SA biyahe. Ang tanging travel size products na talagang sulit bilhin ay ang solid products, shampoo bars, conditioner bars, sunscreen sticks, solid cleansers. Bakit? Dahil hindi sila counted SA liquid limit, kaya pwede kang magdala ng marami. Say carry-on o check luggage, walang issue. Isa pang mahalagang tip, iwasan ang matitigas na travel bottles kapag ubos na. Ang laman buo piya rin ng bote, sayang space, mas okay. Ang soft travel pouches kapag puno, sakto lang. Ang laki kapag ubos na, flat na sila, walang bit-bit na hangin, perfect sila para SA sunscreen, lotion, cream, kahit anong malapot na liquid, mas madali. Moring makuha hanggang huling patak. Hindi tulad ng bote na may sayang SA ilalim, bottom line. Hindi mo kailangang bumili ng special travel version ng lahat, mas matipid, mas komportable at mas smart. Ang biyahe kapag dala mo ang produktong subok mo na nasa tamang lalagyan lang. Number 8, malaking pill. Organizer, posibleng problema. Say customs. Pang-8 sa listahan ng mga hindi kao na dinadala sa biyahe ay ang malalaking pill organizer, yung may compartments para SA bawat araw ng linggo. Convenient sila sa bahay, oo, pero SA biyahe pwede silang magdulot ng seryosong abala. Ang issue dito ay hindi lang space kundi legal at security concerns kapag nagdala ka ng mga gamot na wala say original packaging, mas malaki ang chance na ma-question ka sa security medley. SA customs, so mas malala ma-confiscate ang meds mo. SA maraming bansa, lalo na SA Asia at Middle East, mahigpit ang batas. SA gamot, may mga karaniwang gamot SA North America na restricted, kailangan ng special permit or outright illegal. SA ibang bansa, halimbawa decongestants na may pseudoephedrine, ilang ADHD medications, certain pain relievers. Kapag naka-pill organizer ang mga ito at wala kang maipakitang label, mahirap patunayan kung ano talaga ang laman kahit legit PA yan. Kaya ang rule KO ngayon ay simple, laging dalhin ang prescription meds SA original bottle na may malinaw na label at pangalan mo. Hindi man required SA lahat ng bansa, pero malaking tulong ito para
Iwas tanong at iwas stress, mas mabilis ang proseso kapag klaro ang dokumento kung ayaw mong dalhin. Ang buong bote dahil bulky, pwede kang magdala ng isang maliit na original bottle or humingi ng doctor's note. Kung maraming gamot, bottom line, sa biyahe clarity beats convenience, mas mabuting may kaunting abala sa pagpack kaysa maipit. Sa customs na walang kasiguraduhan, kung makukuha mo PA, ang gamot mo number 9, malaking water bottle limitado. Ang gamit pang siyam sa listahan ng mga hindi ko na dinadala sa biyahe ay ang malaking reusable water bottle o eco-friendly siya at okay. Sa araw-araw but sa airport at eroplano may mas magandang option. Ang problema sa malaking water bottle, kumakain ng space SA bag, minsan mabigat kahit walang laman limitado. Ang gamit tubig lang SA airport, kailangan mo PA rin itong walang laman sa security. Pagpasok mo naman maghahanap ka PA ng water station para punuin. Kung minsan sira PA ang fountain o mahaba. Ang pila kaya ang dala KO na ngayon ay wide mouth thermos. Bakit thermos? Pwede say malamig na tubig, pwede. Sa mainit na kape o tsaa, pwede rin SA instant oatmeal. Or sabaw isang lalagyan, maraming gamit, perfect SA long travel days. Mas matagal din itong pinananatiling mainit o malamig ang laman. Kaya kahit mahaba, ang layover mo usable PA rin. Kung hindi ka fan ng thermos, may ISA, pang smart option collapsible water bottle. Kapag walang laman tiklop, halos walang space na kinakain. Kapag kailangan mo na punuin mo lang, mas okay ito kaysa sa matigas bulky at laging nakasabit. Sa bag, bottom line, sa biyahe versatility. Ang hanap mo hindi lang okay na. Kung isang item lang ang pwedeng dalhin, piliin mo. Yung maraming kayang gawin, hindi. Yung isang function lang, mas konting gamit, mas flexible ka. At mas relaxed ang buong travel experience. Number 10, bulky neck pillow. Mas marami, mas mabuting option. Pang-10 at huling item. Sa listahan ng mga hindi KO na dinadala sa biyahe ay ang malaking hindi nako-compress na neck pillow. Kung dati feeling natin, essential ito sa long flights. Ngayon mas sagabal na siya kaysa tulong una kumakain, siya ng space nakasabit sa backpack hawak. Sa kamay or nakasuksob sa bag kahit saan mo ilagay, abala siya at ang masakit pagdating mo sa upuan. Hindi naman talaga siya ganun kaka-comfortable. Maraming tao ang nagkakamali. Sa paggamit ng neck pillow, isinuot sa leeg tapos umaasang makakatulog ng maayos, pero ang totoo, nahuhulog lang ang ulo at mas sumasakit PA. Ang leeg ang hindi alam ng karamihan, may built-in solution na ang karamihan ng modern airplanes, adjustable headrests, yung may pakpak sa gilid na pwedeng ibaluktot. Papasok para suportahan ang ulo mo kapag inayos mo yan ng tama, mas stable PA kaysa SA bulky pillow. Kung talagang fan ka ng neck pillow, may isang trick, baliktarin mo siya. Imbis na nasa likod ng leeg, ilagay mo siya sa harap at doon mo isandal ang ulo, mas comfy siya. Pero kahit na hindi ko pa rin siya dinadala, ang go-to comfort setup. Kayo ngayon ay simple lang contoured eye mask, hindi dumidikit sa mata, headrest wings na naka-adjust personal item bag na inuurong sa ilalim ng binti. Pagkatapos ng take-off, tandaan, kailangan lang nasa ilalim ng seat ang bag mo during take-off at landing. Pagkatapos pwede mo na itong ilipat para mas makabanat. Bottom line, hindi lahat ng comfort item ay kailangan dalhin, minsan mas gumagana. Ang tamang setup kaysa dagdag na gamit, mas magaan ang dala, mas mahimbing ang tulog at mas sulit ang biyahe. Bago tayo magtapos, ibabahagi kayo muna ang simple pero sobrang effective na economy comfort setup KO. Walang mahal na upgrade, walang extra bag at walang kaartehan. Una, eye mask. Hindi basta-basta eye mask dapat. Yung hindi dumidikit sa mismong mata kapag dikit. Sa eyelids, naiirita ka lang at mas mahirap makatulog. Ang tamang eye mask ay nagbibigay ng total darkness ng walang pressure. Kaya mas mabilis pumasok sa tulog kahit maliwanag. Ang cabin, pangalawa, headrest wings. Yung mga pakpak sa gilid ng upuan. Hindi. Yan design lang, balukutin mo sila papasok hanggang suportado. Ang ulo mo, makakatulog ka ng hindi nahuhulog. Ang ulo at hindi mo kailangan ng bulky neck pillow. Pangatlo, personal item placement, tandaan required lang na nasa ilalim ng seat sa harap ang bag during take off at landing. Pagkatapos nun, pwedeng mo na itong slide pa atras sa ilalim ng sarili mong binti. Instant leg space, instant comfort. At pang-apat, stretching space trick. Kapag may kaunting espasyo na pwede mong i-extend, ang paa, igalaw ang tuhod at iwas pamamanhid, lalo na sa long flights. Ngayon, balikan natin ang pinakamensahe ng video na ito. Hindi lahat ng travel essential ay kailangan pa sa 2026, minsan mas kaunti. Ang dala mo, mas mabilis kang gumalaw, mas tahimik.
ang isip at mas maayos ang biyahe. Bago ka umalis sa video na to, gusto kong itanong sa'yo alin. Say, mga nabanggit ang dala mo PA. Rin hanggang ngayon may item ka bang tinigil mo na ring dalhin? Dahil naging hassle na i-comment mo, sa baba makakatulong. Yan say kapwa manlalakbay kong nakatulong. Ang video na ito, i-like mo na mag-subscribe at panoorin. Ang susunod naming video kung saan ibinabahagi namin ang mga comfort hacks para i-upgrade ang economy flight mo nang walang dagdag bayad kita-kits, SA next flight at SA next video.